experience His wonderful presence, His amazing grace, and witness God's miracle as His power manifests through His living Word. Open your Bible, please. Hebrews chapter 10, verse 11 to 18. And every priest stands ministering daily in offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down at the right hand of God, from that time waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. And the Holy Spirit also witnesses to us, for after he had said before, "This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws in their hearts and in their minds. I will write them." Then he adds, "Their sins and their lawless deeds I will remember no more." Now, where there is remission of this, there is no longer an offering for sin. Panginoon, salamat. Samahan mo kami sa aming pag-aaral. In Jesus' name, Amen. Dito po sa ating binasa, ito po ay mahalaga na mensahe. And I really pray that the Lord would really open our spiritual understanding, that we may understand what God is telling us here through the sacrifice of His only begotten Son, none other but our Lord Jesus Christ. Ang sabi po dito, verse 11, "And every priest stands ministering daily in offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins." Ang tinutukoy niya po dito yung mga hain at ang mga sacrifices na ginagawa po sa lumang tipan, na yung mga hayop na kung saan po ay sa pagkakasala po ng tao, ito po ay ino-offer para po ang tao ay mapatawad ng Diyos sa kanyang mga pagkakasala. Ngunit po, ang sabi dito ng banal na kasulatan ay ang mga bagay na ito po kailanman ay hindi pwedeng mag-satisfy sa justice ng ating Panginoon. Hindi po ito perfect sacrifice. Kaya nga po, ito po ay inuulit taon-taon, araw-araw. Ito po ay ginagawa sa bayan po ng Israel. Ang sabi po dito ng Hebrews chapter 10, verse 1 to 4, "For the law, having a shadow of the good things to come," referring to the Old Testament po ito, referring to the law given by the Lord to Moses. "For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with the same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach
perfect. For then would they not have ceased to be offered? For the worshippers once purged would have no more consciousness of sins. But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. Verse 4, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Imposible po. Ang hinahain po doon sa lumang tipan ng mga pari, mga dugo, mga hayop, dugo nila, na kung saan po ay ginagamit po ito para po, ayon po sa banal na kasulatan, ayon sa batas, ito po ay magpapatawad din ng mga pagkakasala. Pero mga kapatid, ang sabi doon ay, it could not take away sins. They can be forgiven, but it could not take away sins. Walang kakayanan. Because animals are imperfect. Though they are without blemish, ang sabi doon, na kailangan po ay without blemish, ang ino-offer po nila sa Diyos para po malinis ang pagkakasala ng tao. Yes, because it was stipulated in the law of God given to Moses. They will be forgiven by the Lord. Ngunit, ang sabi po doon ay, it could never take away sins. Ang sinner, pag siya ay nagdala ng kanyang offering sa Diyos, o sacrifice sa Diyos, dahil sa kanyang pagkakasala, patatawarin siya ng Diyos. Ngunit ang kasalanan ay naroroon pa rin. Explain ko po yon further sa inyo. Kaya nga po, sabi doon ay, it could never with the same sacrifices which they offer, verse 1 of chapter 10, verse 1, which they offer continually year by year, make those who approach perfect. It could never make them perfect. They are forgiven. But the consciousness of sin is still there. Ang guilt nila, nagwawala pa rin ang guilt. Bakit nagwawala ang guilt? Because the blood of bulls and goats and animals could never cleanse them from the guilt of sinning against God. Pero ang kanilang sila'y pinatawad. In other words, the sacrifices in the Old Testament, kapos po ito. Bakit po ito kapos? Sapagkat, mga kapatid, God did not give the glory to the blood of animals. God has given the glory only to the Son of God. Hallelujah. Amen. Only to the Son of God. Otherwise, mawawala tayo sa tamang paghanga sa ating Panginoon. Pupunta ang iyong paghanga sa mga hayop na kung saan ay hinahain, sapagkat ito sila pala ang naging dahilan para we can be purged from our sinfulness, of our sinfulness. The guilt is removed. The sinner is forgiven.
Pero mga kapatid, hindi binigay ng Diyos ang karangalan sa mga hayop. Amen. At isa pa rin po niyan ay dahil ang dugo po ng hayop, remember po, ang sabi po ng Hebrews 9:22, for without the shedding of blood, there is no remission of sin. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Yun ang ibig niyang sabihin. So, ang agent po na pinili ng Panginoon para po mapatawad tayo sa ating mga pagkakasala ay walang iba kundi ang dugo na inalay sa Kanya. Wala na pong iba. Wala na pong ibang kabamaraanan para ang tao ay mapatawad. There must be a shedding of the blood. Kaya nga po, ang sabi ng iba na hindi po nagbabasa ng Biblia, sabi nila, pagtapos ng buhay na ito, ang ginawa ng tao at ang mabuti at ang masama, iwi-weigh daw po ito. At kung marami kang nagawa na mabuti, ay papasok ka sa langit. Pero hindi po totoo yan, mga kapatid. Dahil walang kasalanan na pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Kahit katiting na kasalanan, hindi papayag ang Diyos na ma-adulterate ang langit. Kaya nga po, kailangan po pure yun. Kailangan po malinis talaga ang isang tao sa paglapit niya at pagpasok niya sa kaharian ng Diyos pagdating ng panahon. Ang mabuting bagay na ginawa natin sa buhay na ito ay hindi masama. Ang mabuti ay mabuti. Pero ang mabuting bagay na ginawa natin, walang kakayanan, ulitin ko, walang kakayanan para magpawi ng ating mga pagkakasala. Isa lang ang napili ng Diyos ayon sa Kanyang mga salita para tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. At iyan ay walang iba kundi ang dugo na sinabi niya rito. In the Old Testament, sapagkat wala pa ang ating Panginoon. Hindi pa siya nagkatawang tao ng time na yon. Ayon sa batas, ay ang isang makasalanan ay kailangan mag-offer siya sa Diyos ng hayop para po sa isang pari. Kung siya ay magkasala, nire-require siya ng Panginoon, mag-offer siya ng toro, ng bull. Ang isa naman pong, ang congregation, pag nagkasala ang congregation ay mag-o-offer ng toro muli. It's a bull. Ngunit, kung halimbawa magkasala ang isang ruler, mga kapatid, hindi bull ang kinukuha ng Panginoon para sacrifice niya. A goat. Ngayon, pag ang nagkasala ay common people, the commoner, katulad natin, mga tao, mga ordinaryong mga tao, mga kapatid, ang nire-require ng Diyos diyan sa Leviticus chapter 4, verse 27 to 35. Ang binanggit ko po kanina sa inyo ay Leviticus chapter 4, verse 1 to 35. Ngunit magsi-zero in lang po ako sa sa Leviticus chapter 4, verse 27 to 35. Yung the sin of a commoner. Ang hinihingi po ng Panginoon ay isang tupa, a lamb without blemish. Lagi po yan, without blemish, walang dungis. Ang gagawin niya po daan ay, basahin natin, if any one of the common people sins unintentionally by doing something against any of the commandments of the Lord in anything which ought not to be done and is guilty, or if his sin which he has committed comes to his knowledge, then he shall bring as his offering a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he has committed,
And he shall lay his hand on the head of the sin offering, and kill the sin offering at the place of the burnt offering. Then the priest shall take some of its blood. Pakinggan niyo po ng maigi yan, ha? Then the priest shall take some of its blood with his finger, put it on the horns of the altar. Babalikan ko po yan mamaya. Put it on the horns of the altar, a burnt offering, and pour all the remaining blood at the base of the altar. 31. He shall remove all its fat, as fat is removed from the sacrifice of the peace offering, and the priest shall burn it on the altar for a sweet aroma to the Lord. So the priest shall make atonement for him, and it shall be forgiven him. Verse 32. Kaya ko po ito binabasa para malaman niyo po ang nangyayari sa isang makasalanan para siya mapatawad ng Diyos sa lumang tipan, because it has something to do with the shedding of blood of the Lamb of God who takes away the sins of the world. May kinalaman po ito. Remember po, sabi doon, the law is, sabi doon ay the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things. Babalikan ko yan. Ang batas po sa lumang tipan ay isang anino lamang ng mga mabubuting mga bagay na darating. At ang mga mabubuting mga bagay na darating, ito po ay makikita sa buhay ng ating Panginoon. Sa New Testament po ito. Ngunit ang lumang tipan ay isang anino lamang. Hindi yun talaga. It is just a shadow. Kaya nga po mga kapatid, marami pong mga anino doon. Ibig sabihin, anino po yun ni Kristo. Mga ginawa ni Kristo. Ngunit hindi daw nawaan ng tao. Iyon ang gagawin ng Panginoon sa tamang kapanahunan na siya ay i-reveal ng Diyos. When the Word was made flesh, pagdating ng panahon na magkatawang tao, ang Diyos na ito, mangyayari, wala na tayo sa shadow, nasa realidad na po tayo, nasa substance na po tayo. Kaya po, ang sabi dito, 4:32, if he brings a lamb as his sin offering, he shall bring a female without blemish. Then he shall lay his hand on the head of the sin offering. Babalikan ko po yung head, yung lay his hand on the head of the sin offering. And kill it as a sin offering at the place where they kill the burnt offering. The priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger, put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour all the remaining blood at the base of the altar. He shall remove all its fat as the fat of the lamb is removed from the sacrifice of the peace offering. Then the priest shall burn it on the altar according to the offerings made by fire to the Lord. So the priest shall make atonement for his sin that he has committed, and it shall be forgiven him. Iyon po ang ritual sa common tao na nagkakasala sa mata ng Diyos doon po sa lumang tipan. Kukuha po ng goat o di kaya lamb, at ito po ay ililay hands. Bakit ililay hands ang goat o ang lamb na papatayin, mga kapatid? Pag lay hands po doon, may mga ibig sabihin po doon. Pag lay hands doon, that is an identification. Ang ibig sabihin ay ang hayop na ito ay naging substitute. Naging substitute ng offerer. Halimbawa, ako ang nagdala ng hayop dahil ako'y nagkasala sa harapan ng Panginoon. Pagdala ko ng hayop, ililay hands ko po ito.
Sa pag-lay hands ko doon, may kino-convey na message po doon. Ang message po doon is identification. I am identified with this lamb. And at the same time, kino-convey po niyan ay ang tinatawag na substitution. Ang lamb na ito, na nililay hands ko, this lamb is me. This animal is me. Kaya nga po, sabi ng Biblia, for the wages is sin, is death. At dahil naging substitute ko siya sa harapan ng Panginoon, at ang sabi ng Biblia, for the wages is sin, is death. Dahil siya na ngayon ang kumakatawan sa akin sa harapan ng ating Panginoon, kailangan ay mamatay ang lamb na yon. Nakukuha niyo po ako. Tingnan niyo ang nangyari kay Kristo. Bakit kinakailangan siyang mamatay? Wala siyang pagkakasala, remember po. Pero bakit siya namatay? Sabi ng Bible ay for the wages of sin is death. Wala siyang kasalanan, kahit katiting. Sabi ng Bible, sinless ang ating Panginoon. Ay bakit siya pinatay? Alam mo ba kung bakit? Ang kasalanan mo at ang kasalanan ko, ang kasalanan ng buong sanlibutan, na ipatong lahat sa Kanya. Kuha niyo po ako. Sa mata ng Diyos, He becomes a sinner. Para malaman mo yung ginawa ng iyong tagapagligtas. Amen po ba? Inangkin niyang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Past, present, future. Lahat doon ng pagkakasala ng tao, ibinuhos lahat sa Kanya. That's why He has to die. Kailangan siyang mamatay. Bakit? Siya na kasi po ang substitute ng sinful humanity. Kuha niyo po ako doon. Kaya nga po ang lamb, pag ilay hands ng offerer, pinapatay. Sapagkat He has become the substitute of the one offering that animal to God for the forgiveness of the sins of the offerer. Wow, Lord. Hallelujah. Panalangin ko talaga maunawaan niyo po ito. Maabot natin ang explanation. Samahan tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral. Medyo maselat, pero napakahalaga ng katotohanang nakapaloob sa ating pinag-aaralan po ngayon. At mga kapatid, ang sabi doon, then the priest shall take of its blood with his finger, put it on the horns of the altar of burnt offering. Hindi po yan, mga kapatid, mga pandagdag lamang ng kwento ng banal na kasulatan. May mahalagang katotohanan yan na kinukonvey sa New Testament. Remember, the Old Testament is just a shadow. We are no longer living in the shadow or in the forms, but we are living in the time of the fulfillment. Nandito tayo sa panahon, from our vantage point, sa biyaya ng Diyos, nauunawaan natin ang mga ibig sabihin ng mga bagay na ito. Sabi doon, pag namatay ang hayop, kukuha ng konting dugo
yung pari. At ito ay ilalagay niya sa horns of the altar for the burnt offering. 4 po yun. 1, 2, 3, 4. Bawat kanto, mayroon pong sungay doon. May horn po doon. Then, sabi doon, the priest will put the blood on the horns of the altar. Mga kapatid kay Kristo, ang bagay na yon ay nagsasalita na sa darating na panahon, mga kapatid kay Kristo, the Lamb of God will be horned by the wrath of God towards the sinfulness of man. Nakukuha niyo po ako? Kaya po duguan ang sungay, duguan ang horn, sapagkat nagsisimbolo po ito, ang horn na ito, ng kamatayan. Susuwagin ang Panginoon ng wrath of God. And I want you to see that the horn smeared by the blood, hallelujah. That horn smeared by the blood of the Lamb of God that God is giving us a message. Sinuwag ng galit ng Diyos ang embodiment ng kasalanan na nakapaloob sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga ang horn ay smeared by the blood, sapagkat ang galit ng Diyos ay ibinuhos niya sa animal sacrifice in the Old Testament. But in the New Testament, ang tinutukoy nun ay ang crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo. He was horned. Sinuwag siya. Sinuwag siya ng galit ng Diyos. Remember po, na ang Panginoon, ang siya po ay nakapako doon sa krus. Sabi niya, my God, sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Nang time na yon, mga kapatid, lumayo ang Diyos sa kanya, sa kanyang paghihirap, sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi nagsama ang Trinity. Dahil ang ating Panginoon, He cannot commune with the Holy God anymore because of your sinfulness and my sinfulness that was upon the Son of God at the time He was crucified. Nakukuha niyo po ako. In the remaining blood, ang sabi doon, ay inilagay ng pari doon sa base of the altar. Mga kapatid, ang Panginoon ay pinako. He was horned. Kaya basa ang horn ng dugo. At na-shed ang blood ng ating Panginoon. Not anymore doon sa horn. Ang horn na ito ay nagdala ng sugat sa kanya, na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nabuhos ang banal na dugo sa basin, hallelujah, sa base ng altar of sacrifice for the burnt offering. Nang mabuhos ang dugo na yon, ang sabi doon ng pare, sabi doon, His sins are atoned
And he is forgiven by God. Yung offerer sa lumang tipan, siya po ay pinatawad ng Diyos dahil po mayroong sumalo sa kanyang mga pagkakasala. At ang sumalo sa kanyang pagkakasala ay yung lamb na inoffer sa altar para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, nang ang Panginoon, lumalakad siya isang araw sa Israel, makita siya ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist kasama ang kanyang dalawang disciple, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of this world." Hallelujah. Hallelujah. Amen. What a revelation. That revelation was received by John. Nobody told him about it. But when he saw the Lord walking, the Spirit of the Lord just revealed something in his spirit. And he said, "Behold the Lamb of God, takes away the sin of the world." Hallelujah. Amen. At ang Panginoon, alam niya na siya ay darating para po mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil po sa kanyang sa pagkakasala ng buong sanlibutan na inako niya. When the offerer in the Old Testament has done all this, at mga kapatid, ang pare ay nag-take over kasi sa lumang tipan po, hindi sila pwedeng pumasok. Hanggang doon lang sila sa may door from the east side para po hanggang doon lang at doon po ililayons nila ang kanilang sacrifice na i-offer sa Diyos at hanggang doon na lang sila. They are not allowed to enter. That's the farthest that they could go. Kukunin kayo ng pari at ang pari na po ang mag-aasikaso ng lahat ng ito. At pagkatapos na matapos ang mga rituals na binasa po natin, the sinner is proclaimed forgiven. Mga kapatid, ang ibig sabihin, his sin has been judged by God. At ito ay tinapos ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito ay paulit-ulit. Iyan po ang sinasabi doon kanina sa ating binasa. And every priest stands ministering daily in offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. At mga kapatid, wala itong kakayanan. Sabi nga doon, verse 4 of chapter 10 of Hebrews, "For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins." Imposible. Hindi pwede. So, their sins were atoned for. Atoned. Meaning ng atonement or atone ay to cover. That is the meaning of atonement. To cover. Ibig sabihin po, ang kanilang mga pagkakasala, do sila ay pinatawad ng Diyos, sapagkat kumilos sila ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, magdala ka ng ganito na hayop pag ikaw ay nagkakasala, pinatawad sila ng Diyos. Bakit? Sapagkat sumunod sila sa patakaran ng ating Panginoon. Pero ang totoo, ang kasalanan nila ay hindi nabura.
nandoon pa rin ang pagkakasala. Halimbawa po, kung may dumi dito, pipinturahan ko ng ganitong kulay, then mawawala sa paningin ng bawat isa yung dumi. Ang tanong ko doon, dahil na pinturahan, hindi na nakita, nawala ba talaga ang dumi? Nawala ba? Hindi nawala ang dumi. That is atone. Na-cover lang. But, sa likod niyan, nandun pa rin ang pagkakasala. Kaya nga, ang sabi doon ng verse, sabi dito, verse 10, at chapter 10, verse 1, for the law, having a shadow of the good things to come and not the very image of the things, can never with the same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect. Anong ibig sabihin ng perfect? Hindi po yung perfection sa pamumuhay, ha? Sapagkat dito sa buhay, walang perfection sa pamumuhay. Okay. Pag sinasabing perfect dito, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kasalanan ay pinatawad. And at the same time ay ang consciousness o yung guilt feeling ng isang nagkasala ay nawala. Iyon ang ibig sabihin po dito. Ibig sabihin, there is perfection. Bakit po? Removal of sin, not just covering of sin, but removal of sin and removal of guilt at the same time. No more consciousness about sin. Yun po ang tinutukoy doon sa perfection. Ngunit ang sabi doon, verse 2, for then, would they not have ceased to be offered? Kung mayroong perfection, sa offering na yon, ay sabi doon, di sinsana ito ay tumigil na. Bakit po? Mayroon ng perfection. Bakit hindi tumigil? There is no perfection. Ibig sabihin, hindi thoroughly nagawa ng dugo ng hayop ang dapat niyang gawin na ang tao hindi lang mapatawad sa kanyang mga pagkakasala, but at the same time, ay pati ang kanyang pagiging guilty o ang kanyang consciousness, ang remorse nandoon ay totally ay mawala. Pero nandoon pa rin. Bakit po mga kapatid? Sabi doon, for it is not possible, verse 4, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. So nandun, only atone. Nakukuha niyo po ako. Only atone. It was only covered. Okay, it was only covered. Sabi doon, kung may perfection, sabi ng verse 2, chapter 10, verse 2, for then, would they not have ceased to be offered for the worshipers once purged or cleansed, would have had no more consciousness of sins. Dahil imperfect ang blood of bulls and goats and lambs of animals, ay dahil po imperfect ito, it could not touch the consciousness. It could not remove sins. But sin is still there. Walang kakayanan, limitado, mga kapatid kay Kristo. At dahil po dito, dahil ito po ay limitado, kaya po ang ginagawa ay araw-araw. Year after year, day after day, ginagawa nila ito sa templo. Walang kakayanan kasi upang maglinis, magpatawad ng lubusan, at ang kabigatan sa dala ng tao dahil sa pagdadala ng pagkakasala sa tao ay naruroon pa rin. Mga kapatid, kaya because of this, bumaba ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, verse 5, verse 4, it is not possible for the blood of bulls and goats could take away sins. Verse 5, therefore, kaya nga sa Tagalog. Verse 5, tingnan nyo. Kaya nga,
When He came into the world, He said, that is Jesus, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin, you had no pleasure, sabi ng Panginoon. Ito mga ino-offer na ito, lahat ng ito ay nakabaloob naman sa batas na binigay ng Diyos kay Moses. Pero sabi ng Panginoon, you have no pleasure in them. Ibig sabihin, kapos. Verse 7, then I said, dahil ang kanilang ginagawa, ang mga hayop na ito ay hindi nalulugod ng Diyos. Kapos nga. Sabi ng verse 7, then I said, behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me. Volume of the book. It is written of me. To do your will, O God. Verse 8, previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin, you did not desire nor had pleasure in them which are offered according to the law. Then He said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first that He may establish the second. Verse 10, by that will we have been sanctified. Ulitin ko po, verse 10, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once. Hallelujah! Once for all. Hallelujah! Amen! Sabi niya, you are not satisfied with the bulls and goats and animal sacrifices. Behold, I come to do your will according to the volume of books that was written of me. Kaya nga sabi niya doon, by that will, hallelujah, we have been sanctified, hallelujah, through the offering of the body of Jesus Christ once. Once for all, hallelujah. Then sabi niya verse 11, kino-contrast niya na naman ng doon sa lumang tipan. And every priest stands ministering daily in offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But this man, that is Jesus Christ of Nazareth, but this man, after He had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God the Father. And hallelujah! Amen. He offered Himself once. Amen. Ang sabi dito ng verse 13, from that time waiting till His enemies are made His footstool. Verse 14, for by one offering, He has perfected, hallelujah, ang hindi nagawa ng dugo ng hayop, ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. You are forgiven, hallelujah. Pati ang ating conscience ay inabot ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Itong hindi nagawa ng hayop, ginawa ng ating Panginoon. Verse 14, for by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Hallelujah. Amen. 15, and the Holy Spirit also witnesses to us, for after He had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and in their minds I will write them. Then He said, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Hallelujah! Their sins and their lawless deeds I will remember no more. Hallelujah! And verse 18, look at this. Verse 18, now where there is remission of this, there is no longer an offering for sin. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Ang
Ang sabi po ng NASB, Hebrews 10:12, sabi niya doon, but He, Jesus Christ, having offered one sacrifice for sins for all time. Hallelujah. Amen. Having offered one sacrifice for sins for all time. Hallelujah. Past, present, future. Hallelujah. Wow! Hallelujah. Amen. Hindi na mo ang dugo ni Kristo Jesus. Until now, ang dugo na yan, naglilinis sa mga pagkakasala ng tao. Perfect blood. Perfect sacrifice. Hallelujah. Perfect outcome. Hallelujah. Amen. No more consciousness of sin. Guilt is removed. Sin is forgiven. Wow. Hallelujah. Amen. Yan po ang na-accomplish ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. But, mayroong grupo ng tao. In-announce ko ito sa inyo last week, hindi ko na babanggitin ang kanilang grupo. May grupo po ng mga ng religion. Na ang ginagawa nila, araw-araw, ino-offer nila si Kristo. Alam nyo ba yan? Nagsasabi silang Kristiyano, pero araw-araw, sinasacrifice nila si Jesus. Alam ko ang doctrine nila, sapagkat aral po kami diyan. Tinuruan kami diyan ng isang namumuno sa kanila. Ang reason nila ay ganito. Makinig kayo ng maigi. Ang reason nila bakit sinasakripisyo ang Panginoon araw-araw, tuwing mayroon silang okasyon, ay sinasakripisyo ang ating Panginoon. Sapagkat ang reason, this is the reason behind. Sapagkat ang kanilang paniniwala na ang kamatayan ni Kristo Jesus, ang effect nito ay hanggang doon lang sa panahon na siya ay ipinako sa krus. Kaya ang sabi nila, ay paano tayo? 2,000 years ay lumipas. Paano tayo? Dahil ang kamatayan niya, ang effect ng kanyang sacrifice ay sa panahon lang nang siya ipinako. At tayo, wala na tayo sa panahon na ang Panginoon ay pinako. Kaya ang ginagawa nila, sinasakripisyo nila ang Panginoon sa pamamagitan ng rituals nila. Pakinggan niyo. Itong sinasabi nila, sabi nila, pag sila ay nagsasakripisyo, may this sacrifice of ours be acceptable unto you, Almighty Father. Narinig nyo yan? Narinig nyo yan? Na sinabi yan sa loob ng kanilang sambahan? Ang ibig sabihin, may this sacrifice of ours be acceptable unto you, Almighty Father. Ang ibig sabihin ay, sa oras na yon, pinapatay si Kristo. You cannot sacrifice Him without killing Him. Mawa niyo po ako. Kaya, araw-araw, sa loob po, sa buong mundo, ilang libo kaya, o daang libo na sakripisyo ang ginagawa sa ating Panginoon. Sapagkat hindi sila naniniwala ng kamatayan ni Kristo ay hanggang sa ating kapanahunan may effect. Samantalang ang sabi doon ng salita ng Diyos ay He gave Himself once and for all time. Hallelujah. Amen. Tanungin niyo sila. Kung magre-react sila sa ganitong teaching, tanungin mo sila. At sasabihin nila sa iyo na talagang iyon ang kanilang paniniwala. Si Kristo ay namatay lang ng panahon, ay ang effect ng kanyang kamatayan ay ng kapanahunan na yon. Ngunit mga kapatid, it's wrong.
Sapagkat pag inuulit-ulit mo na pinapatay si Kristo sa bawat panahon ng iyong paggagawa ng iyong mga rituals, ang ibig sabihin, ang dugo ni Kristo ay hinahalimbawa mo sa dugo ng hayop, sa dugo ng toro, sa dugo ng lamb, sa dugo ng kambing. Bakit po? Dugo ang hayop lang sa lumang tipan ang inuulit-ulit na sila po ay sinasakripisyo sapagkat walang kakayanan ng kanilang dugo na lubos na maglinis sa pagkakasala ng tao. Kuha niyo po ako. Basahin niyo ang Book of Leviticus para maunawaan yung sinasabi ko. Hindi tayo naniniwala dyan sa kanilang paniniwala. Bakit po? Minsanan lang namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Oh, He died only once. And the result of that is forever. Hallelujah. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. Minsanan lang, hallelujah. Palakpakan natin yung Lamb of God, nagbuhos ng kanyang dugo para sa bawat isa po sa atin, hallelujah. Palakpakan ng malakas. Hallelujah! Amen! Ang sabi doon ng Nasbi, but He, having offered one sacrifice for sins for all time. Hallelujah. Maliwanag naman yan siguro. Amen. Andyan, having offered one sacrifice for sins for all time. Amen. Kasi kung pinapatay mo, sinasakripisyo mo si Jesus, araw-araw, bawat tayo sa tao, sabihin mo, may this sacrifice of ours be acceptable unto you. Sabi ng Bible. Sabi doon, verse 26 of chapter 9, He then would have had to suffer often since the foundation of the world. Sabi niya, di laging magsasakripisyo ang ating Panginoon. Lagi siyang mahihirapan. Sino kayang tagapagligtas? Ang makakayang ginagawa natin kung araw-araw tutuhugin natin siya. Pati siguro yung mabait na tagapagligtas, hindi na darating sa ating kalagitnaan. Bakit? Well, pinapatay mo siya araw-araw. Kuha niyo po ako. Sabi doon, verse 9, chapter 9, verse 26, He then would have had to suffer often since the foundation of the world. Kita niyo po, kumukontra ang salita ng Diyos sa ginagawa nila. Verse 27, 9, verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, 28. So Christ was offered once to bear the sins of many. Hallelujah. Oh, glory to God. Amen. Kung paano na ang tao ay minsanan lamang mamatay, ganun din, sabi niya si Kristo. So Christ was offered once to bear the sins of many. Bakit? Not all. Sapagkat hindi lahat ay lumalapit sa Kanya at kumikilala sa Kanya na siya talaga ang nagdala ng ating mga pagkakasala. Mapalad ang taong kumikilala ng ating Panginoon sa Kanya lahat ang ating mga pagkakasala. Naglagak tayo ng ating pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen! Offered once and for all time. Wow! Galing ng aking Panginoon. Amen! At pagkatapos po, na ma-offer niya ang kanyang sarili, ang sabi niya, it is finished. Amen. It is finished. Tapos na. Amen. Wow.
Hallelujah! Amen! Grabe ang ginawa ng ating Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. We honor Him. Amen ba? We honor Him. Hindi natin siya nilalapastangan. Hindi natin siya araw-araw na sinasakripisyo. Why? Sapagat ang sabi ng Biblia maliwanag, minsan niya lang inoffer ang kanyang sarili. And that is for all time. Hallelujah. Amen. Wow, hallelujah. Tapos tayo sa oras Tayong lahat ay umayo. Dating kayo next week, ipagpapatuloy ko ito. Okay ba kayo dyan? Okay ba kayo dyan? Hindi mabigat ang pitching. Amen po ba? Hindi. Hindi mabigat. Hindi mabigat. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Hallelujah. Amen. Next week, ipagpapatuloy ko po. Kaya, huwag po kayong umalis. Huwag kayong mag-absent. Patuloy po kayo. Marami kayong mauunawaan. Amen ba? May naunawaan ba tayo? Anyway, bago po tayo magtapos, kailangan po natanggapin natin yung namatay sa krus ng Kalbaryo, the one who died for us, who offered Himself once, and that effect is for all time. Tanggapin natin siya sa puso natin bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Tayo pong lahat ay ipikit natin ang ating mata at sumunod po kayo sa akin. Mahalaga po ang prayer na ito. Ang prayer na ito po ay inaanyayahan natin na take effect sa buhay natin. Yung sakripisyo ng ginawa ng ating Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, Diyos ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, sa sakripisyo mo, sobrang paghihirap na ginawa mo para sa akin. Salamat po, nagbunga naman ito na maganda sa buhay po namin. Salamat ng marami sa ginawa mo. Kami ay buong puso na naniniwala, minsanan ka lamang namatay sa krus ng Kalbaryo. Minsanan ka lang naghirap. At Panginoon, ang epekto ng iyong sakripisyo ay past, present, and future. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah.